Akala nyo ba nakita nyo na lahat ng ganda sa Pinas? Abay hindi pa. Kasi sa likod ng mga bundok, gubat at tagong baryo, may mga talon na parang galing lang sa fairy tale. Kaya naman, eto na ang benteng hidden waterfalls ng Pilipinas. Mga lugar na kahit ang locals minsan hindi makapaniwala na totoo. Tito John's TV. Asik-Asik Falls o Tabato. Hindi ito yung tipikal na talon na may ilog o sapa na bumabagsak. Dito parang magic, galing mismo sa mga bato ang tubig. May taas itong mga 60 feet at nasa gitna siya ng bundok, kaya todo nature vibes talaga. Parang ang daming CR ng diwata sa likod ng mga bato. At ito pa, noong una akala ng mga taga roon, alamat lang daw ito. Pero nung natuklasan noong 2010, abay biglang trending at napasigaw ang mga tao ng legit pala. Kaya mula noon dumagsa ang mga turista. Mantakin mo, libo-libo ang pumupunta taon-taon, kaya ang lokal na ekonomiya umangat ng halos 20%. Ang dating tindahan ng Pancit Canton, ngayon may souvenir shop na, tour guide at extra income para sa mga taga roon. Mimbalot Falls, Iligan City. Isa sa pinakamataas sa Iligan, abot hanggang 98 feet. Kaya kung sakaling may mahulog na tsinelas dito, good luck na lang. At hindi lang basta taas ang meron dito. Nasa gitna to ng isang ecological paradise. May endemic plants at animals at may rare freshwater fish din. Taon-taon nasa 15,000 hanggang 20,000 turista ang dumadayo rito. Ibig sabihin, hindi lang tubig ang bumabagsak, kundi blessing din para sa local community. Ang tubig na bumabagsak dito ay galing mismo sa Maria Cristina River, kilala sa sobrang linis at malinaw, parang distilled water na hindi nakalagay sa bote. At ginamit din daw ang Mimbalot Falls bilang location sa mga pelikulang Pinoy. Kaya kung may eksena ka na napanood dati na may dramatic na iyakan at may talon sa background, malamang dito yan kinunan. Kaso, konti lang ang nakakaalam. Kaya kung pupunta ka dito, pwede mong i-feel na ikaw ang bida sa sarili mong pelikula. Kawasan Falls, Cebu. Isa sa pinaka-instagrammable sa buong Pinas. May 150 feet ang taas at ang tubig abay kulay blue na blue. Kaya kung mahilig kang mag-photo op, perfecto pang display sa feed mo. Noong 1970s, may chismis pa nga na naging kanlungan daw ito ng mga knights at explorers. Parang medieval vibes na may pasabog ng kwento ng adventure. At alam nyo ba, yearly, libo-libo ang bumibisita. In fact, noong 2019, umabot sa 200,000 turista ang dumadayo dito. Imagine mo, para na ring may concert ang SB19 pero nature version. Eto pa, may aircon effect ang Kawasan Falls. Dahil sobrang daming tubig na nag-evaporate, bumababa ang temperature ng mga negative 12 degrees Celsius kumpara sa paligid. Kaya kung pawis na pawis ka sa biyahe, relax ka lang dito para nakalibre ka ng split type aircon courtesy of Mother Nature. Lake Cebu, Seven Falls, South Cotabato. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 7 na magkakasunod na talon na ang total height ay abot ng 1,624 feet. Parang 7-in-1 coffee mix, pero mas healthy kasi nature. At hindi lang tubig ang bumabagsak dito, pati pa nga at laway ng mga turista sa ganda. Ang lugar na to may lawak na 809 hectares, kaya pwede kang mag-hiking,
mag-camping o magpakalunod sa dami ng outdoor activities. At eto pa, may pinakamahabang cable car sa buong Pinas na umaabot hanggang 1,300 feet ang taas. Kaya habang nakasabit ka sa ere, kitang-kita mo lahat ng 7 talon. Parang drone view pero ikaw mismo yung drone. At kung akala mo ubos na ang pasabog, hindi pa. Kasi sa Seven Falls, may mga rare species ng plants at animals na hindi pa kilala ng sensya. Inambakan Falls, Cebu. Eto, may taas na 98 feet at yung scenery majestic talaga. Kulay emerald green pa ang tubig. Noon tirahan pa to ng mga indigenous tribes na may sariling kultura, kwento at mga alamat tungkol sa tubig. Kaya pag bumisita ka dito, hindi lang nature trip, cultural trip na rin. Taon-taon halos 30,000 turista ang dumadayo dito. Kaya malaking tulong din sa local community. Pero ang pinakastig dito, hindi pa siya masyadong commercialized. Kaya natural, wild at tahimik. Walang masyadong ingay ng video okay, kundi tunog lang ng bagsak ng tubig at huni ng ibon. Tapia Falls, Banawe, Ifugao. May taas na 70 feet at nasa gitna ng world famous rice terraces. Kaya habang naglalakad ka papunta dito, para kang dumadaan sa National Museum exhibit, pero totoong buhay. Ang tubig dito may average na 15 degrees Celsius. Kaya kapag lumublob ka, parang instant ice bath. Swak sa mga gustong ma-refresh o gustong mawala ang stress. At hindi lang basta falls, ginagamit na rin ang Tapia Falls bilang location ng ilang pelikula at TV shows. Kaya kung bumisita ka, pwede mong i-feel na extra ka sa isang teleserye. Katibawasan Falls, Camiguin. Mga 250 feet ang taas, parang mini version ng Sky Tower na may tubig. At ang bagsak ng tubig, grabe. Parang may nagbukas ng malaking gripo sa langit. Galing yan sa ulan at kalapit na ilog kaya laging sagana. Ang tubig nasa 23 degrees Celsius. Kaya swak na swak pa ang paligo lalo na pag tirik ang araw. Pero hindi lang pang swimming pool vibes to, may mga ibon at wildlife din na dito nagtatago. Nature reserve plus swimming pool in one. Tinago Falls, Iligan City. Eto, nakatago talaga. Bago ka makarating, kailangan mong bumaba ng 300 steps. Kaya parang combo ng cardio workout at nature trip. Pero sulit, kasi paglapit mo pa lang, ramdam mo na yung excitement. Tubig na galing sa underground river at ang lamig nasa 22 degrees Celsius. Ang paligid, puno ng rare plants at endangered species. Kaya parang nasa museum pero lahat gumagalaw at basa. Casaroro Falls, Negros Oriental. Eto may taas na 98 feet. Pero ang challenge, kailangan mo akitin at babaan ang 335 steps. Kaya kung mahina ang tuhod mo, good luck na lang. Pero sulit dahil pagdating mo, bubungad ang clear blue waters at limestone backdrop na parang obra maestra ng kalikasan. Kaya kung trip mong mag-nature hike na may kasamang adventure, Casaroro ang sagot. Tinoyan Falls, Surigao del Sur, aka Niagara of the Philippines. 3 palapag, 200 feet taas at parang malaking kurtina ng tubig. At dahil sobrang lawak, halos 200,000 bisita kada taon ang dumadayo dito. Pero hindi lang yan, may paniniwala pa ang locals na yung tubig may mineral na pampaganda at pampahaba ng buhay. Aba, parang free spa at wellness center courtesy of nature.
Kaya kung gusto mong mag-meditate at magpa-picture, jackpot ka dito. Maria Cristina Falls, Iligan City. Ito na ang 320 feet powerhouse na hindi lang basta talon, kundi literal na power source. Mula po noong 1950s, may hydroelectric plant na dito na nagbibigay kuryente sa Iligan at kalapit lugar. Kaya kung may cellphone ka at nag-charge ka sa Iligan, malamang galing kay Maria Cristina ang power. Tuwing tag-ulan, kaya nito magbuhos ng 130,000 gallons per minute at minsan nagiging twin falls kasi naghahati siya sa dalawang stream. Kaya hindi lang siya queen ng Iligan, kundi queen na may kakambal. Aliwagwag Falls, Davao Oriental. Hindi lang basta mataas, pinakamataas sa buong Pilipinas, nasa 1,100 feet. Para kang umakyat ng 138 hagdanan na puro tubig ang bumabagsak. Kada taon nasa 50,000 turista ang dumadayo, lokal at international. Kaya certified superstar ng Mindanao. Ang tubig crystal clear, kaya kinagigiliwan din ng mga researchers na nag-aaral ng biodiversity. Ang pangalan na liwagwag galing sa salitang liwak, ibig sabihin galaw ng tubig, kaya simbolo siya ng lakas at buhay ng kalikasan. Tao Falls, Sambuan, Cebu. Ito naman ang isa sa pinakamataas sa isla. 250 feet din ang taas. Pero hindi lang ganda ng tanawin, kundi pati kalidad ng tubig. Perfect habitat para sa aquatic life. Taon-taon nasa 20,000 bisita ang pumupunta rito. At ang malupit dito, ang linaw ng tubig. Umaabot ng 30 feet visibility. Parang natural infinity pool na walang chlorine. Ang saya pa kasi kabilang siya sa system ng mas maraming waterfalls. Pero 5 pa lang ang nade-develop. Kaya ibig sabihin, marami pang hidden gems na naghihintay madiskubre. Can Umantad Falls, Bohol. Ito, pinakamataas sa buong isla. 200 feet ang taas. Nabuo to dahil sa erosion ng limestone for million of years. Kaya bawat patak ng tubig para may kasamang history lesson ng geology. At hindi lang basta tanawin, kundi may diverse ecosystem sa paligid. Mga endemic plants at animals na kailangang protektahan. Sa baba, may swimming pool na may lalim na hanggang 15 feet. Perfect pang dive ng mga tropa. Ang nakakatuwa pa, dati halos walang may alam dito. Pero ngayong sumabog ang turismo sa Bohol, boom, mas visit na rin siya. Limunsudan Falls, Iligan City, Lanao del Norte. Ito ang literal na biggest waterfall sa buong Pilipinas. Abot 1,100 feet. Doble pang taas sa Niagara Falls. Tuwing rainy season, kaya nito magpaulan ng 23,000 gallons per minute. Isipin nyo parang isang buong lungsod na sabay-sabay nagbukas ng gripo. Pero ang pinakastig dito, hindi pa siya masyadong commercialize. Ayon pa sa mga matatanda, tahanan daw ito ng mga Diyos ng proteksyon. Kaya hindi lang siya natural wonder, kundi sagradong lugar din para sa locals. Cabigan Falls, Pagudpud, Ilocos Norte. May taas na 87 feet at parang natural shower na ginawa ni Mother Nature. Ang tubig diretso galing sa mga stream sa forest, kaya guaranteed na presko at malinis. Ginamit na rin itong location ng mga pelikula at commercials. Kaya kung pumunta ka rito, baka ma-feel mong parang artista ka sa sariling ad ng shampoo o iced tea.
Pero higit pa sa shooting spot, ang Cabigan Falls ay simbolo ng vitality ng kalikasan sa Ilocos Norte. Cambugahay Falls, Siquijor. Ito, hindi lang basta talon, kundi 3-tier waterfalls na bumubuhos sa natural pools sa baba. Para kang nag-staycation sa infinity pool pero libre at mas maganda. Ang average temperature ng tubig nasa 15 to 26 degrees Celsius, kaya perfect for swimming all year. Kaya naman halos 15,000 turista kada taon ang dumadayo dito. Ayon sa alamat, kaluluwa daw noon ang naliligo rito, kaya may mystical vibes and relaxing deep. Tumalog Falls, Cebu. 180 feet ang taas at kilala bilang curtain waterfall. Kasi parang kurtina ng tubig na bumabagsak mula sa taas. Ang average temperature 21 degrees Celsius, kaya swak na pampalamig tuwing tag-init. At hindi lang basta falls, nasa loob siya ng nature reserve na may halos 10 hectares. Ibig sabihin, protected area na puno ng biodiversity. Dati ginagamit ng mga locals ang Tumalog bilang lugar ng cultural at spiritual ceremonies. Kaya hindi lang siya tourist spot, kundi cultural heritage site din. Binalayan Falls, Cebu. Ito ang tinatawag ding Hidden Falls kasi medyo nakatago at mas tahimik kumpara sa ibang talon. Pero ang astig dito, galing sa underground springs ang tubig. Kaya sobrang linis at malamig, parang direktang mineral water. May mga natural pools din sa baba kung saan pwede kang tumalon-talon, kaya kung gusto mong maiba at makaligo sa paraiso na hindi masyadong crowded, Binalayan Falls ang sagot. Panghuli, Sinolong Falls, Cagayan de Oro. May taas na 150 feet. Kaya pag bumagsak ang tubig dito, parang giant shower na ginawa ni Mother Nature. At hindi lang basta shower, sagrado pa. Kasi para sa mga locals, ang paligid ng Sinolong ay isang place of worship. Dito nagkakaisa ang iba't ibang kultura at paniniwala mula pa noong sinaunang panahon. Kaya bawat patak ng tubig may kasamang spiritual vibes. Tuwing rainy season, tumitindi ang drama. Ang daloy ng tubig pwedeng doble o triple, kaya instant flash mode. Ang tanawin sobrang epic, pero syempre, delikado rin kung hindi ka handa. Kaya kung pumunta ka rito, huwag basta-basta. Dala ka rin ng konting dasal. So yun, kung gusto mong ma-inspire at ma-relax, huwag kalimutang sumama sa biyahe, like, share at subscribe na. Dahil sa Tito John's TV, kahit sa pinakamalayong talon, kasama pa rin tayo. Shout out Otep Sarsia from Bicol, Sorsogon, Vanjo Faundo, Aquino family from QC, Benny Almosera from Nabotas City, Mohamed Ismael from Zamboanga City, Anton de la Calzada from Tondo, kina Samraida Madali at kina Rahima at Rakisa Madali ng Dasma, Cavite, Jingsa Ponyam at sa mister niyang si RJ Munoz ng Saudi Arabia, Marjan Barbasa, Jocelyn Lago-Lago from Espanya, at happy birthday kay Mighty Maramba Dagarag. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.